more na dapat nating i-reject yung mga pro-Chinese, pro-China candidates natin sa pagkasenador. Matindi yung mga ginagawang paniniktik dito sa atin ng mga Chinese at kasama mga kababayan sa paniniktik ang pagpapakalat nila ng fake news. Now claiming Palawan, kanila daw ang Palawan, lumala po. Ayan Xinghi Island, yun ang tawag nila. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, NHCP, yung National Historic Commission, disputes Chinese claims over Palawan. Kaya sabi ko sa inyo, seryoso ang ginagawa ng mga Chinese. Ito, pinangalanan na po nila. Tinawag nilang Xinghi Island. Tapos ito, 4 Chinese spies tied to CCP link groups donated to LGUs, CAPs. Yan ang strategy po ng mga Chinese. Kaya mag-ingat po tayo. Gumagamit sila ng mga organizations, ng mga grupo. Kunwari sila tutulong para hindi tayo makalata. Iba-iba yung strategy ng mga Chinese po. Kaya ingat po tayo sa mga Chinese organizations. Ang intensyon nila po para paamuhin tayo. At saka, magbalat kayo sa kanila pong paniniktik then sabay claim ng ating mga territories. Butit na huli itong mga spies, mga kababayan. Pati yung Palasyo Malacanang, kaya nga po inigpitan ang security ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung Palasyo, tinitiktikan mga kababayan. Yan sabi dito, 4 Chinese nationals arrested in January for alleged espionage were found to have led Chinese Communist Party affiliated groups that donated cash and vehicles to Philippine cities and police forces. Sabi po sa report ng Reuters. Sabi po ng NBI, itong si Wang Yonghee, Wu Junren, Kai Xiao Huang, and Chen Haitao were charged with espionage or paniniktik after allegedly flying drones to gather images of Philippine naval forces malapit po sa South China Sea. Nakuha mga kababayan sa kanilang posisyon sa mga devices na na-recover ng mga authorities, ang mga photos, maps, saka mga mapa ng mga sensitive sites dito po sa ating bansa. Itong mga nahuli mga kababayan were leaders of civic groups linked to Beijing's United Front Work Department, which oversees foreign influence operations. Itong mga grupong ito made donations including motorbikes to Manila Police and patrol vehicles to Tarlac authorities in 2022. But the motives remain unclear. Inspeksyonin po ninyo at i-destroy ninyo po yung mga motorbikes. Baka may mga nakalagay na mga spying device. Di ba? Mahirap na po. Sa Australia nga po, yung mga cameras na in-install sa mga kalsada ng Australia po, pinatanggal. So malamang sa malamang, may mga spying device embedded dito sa mga donated na mga motorcycles, pati mga patrol vehicles. Kaya importante mga kababayan na mag-ingat tayo masyado dito sa mga activities nitong mga Chinese. Kasi ang style po nila, tutulong. Pero yung pagtulong, may motibong masama pala. Yun ang problema po Kasi may interes sila dito sa atin. Kaya tayo tinitiktikan. Nag-deploy na po sila ng napakaraming mga tiktik. Yes, sabi dito, the NBI described the suspects as posing as harmless civic group members while conducting surveillance. Tarlac is home to key military bases used in joint Philippine-US exercises. Kaya ang ginawa nilang strategy, mga kababayan, mag-donate ng mga vehicles sa police, pati mga motorcycles, para umamo tayo. Tumutulungan niya. Yun pala, mga kababayan, ginagamit nila sa spying activities dito sa ating bansa. Malamang sa malamang ganon. So sabi dito, as a background story, authorities have made related arrest of Chinese nationals for espionage, including the use of international mobile subscriber identity catchers near sensitive sites like Malacanang, o kita ninyo, at saka sa Camp Aguinaldo.
Authorities have intensified counterintelligence efforts amid rising tensions with China over the South China Sea. Malacanang meanwhile expressed serious concerns over the incidents which prompted tightened security around the presidential palace premises. Kaya lalong hinigpitan po yung security sa Palasyo Malacanang. Pagka tayo pong magtitiwala sa kanila, kaya nga po, sinasabi natin palagi sa ating mga vlogs, more na dapat nating i-reject yung mga pro-Chinese, pro-China candidates natin sa pagkasenador. In all other positions, pati sa pagka-congressman, gobernador, mayor, mali natin po ang ating bayan. We have to unite. At huwag nating hayaan mga kababayan, yung mga kakampi ng mga Chinese authorities na nasa likod sa walang tigil na harassment sa atin, pagsasamantala sa West Philippine Sea, makaposisyon po. Pag nakaposisyon sila, it will be an advantage on the part of the Chinese authorities. Kasi sa mga pagdidesisyon, nakita ninyo mga kababayan, kaya lumakas ang loob ng China. Kasi yung mismong dating Pangulo, gusto nang maging province po, yung ating bansa. Pa-joke-joke lang, pero yun ang direksyon. Kaya nakita ninyo po, biglang may lumitaw na tarpaulin sa EDSA, Republic of the Philippines, Province of China. Matindi po. Ganon katindi ang kanilang kapangahasan, mga kababayan. O ngayon, you just imagine, pati yung Palawan, mga kababayan, iniklaim na nila. Sinasabi ko sa inyo, itong inayaan natin yung mga Chinese na pangalanan yung lugar dyan sa Manila, na maraming Chinese na mga residents na Chinatown. Kung ako po sa inyo, tanggalin na po ninyo yan. There must be a law passed by the City Council siguro ng Maynila o ng Congress mismo, changing the name ng lugar dyan po sa Maynila na Chinatown. Kasi pagdating ng panahon, baka sabihin nila, kanila yan kasi centuries ago niya. May settlement kami rito sa Metro Manila, sa Maynila niya mismo. At tingnan ninyo nga niya. O di ba niya, ang mga pangalan, nakikita ninyo sa mga tindahan, sa mga streets, nakasulat sa Chinese, at ang pangalan mismo, Chinatown. Kawawa yung ating mga anak pagdating ng oras. Kasi yun po ang strategy nila. Napaka-peligroso po. Tapos, sabi ko sa inyo, huwag na tayong makisali sa Chinese New Year. Kasi po, ginagamit nila itong kanilang mga cultural activities and belief para i-influence po yung mga Filipino. Indoctrination po ang ginagawa nila ng mga Chinese. And later on, tingnan ninyo, may mga NGO sila, tumutulong. Kunwari, tumutulong sila. Pagdating ng oras, mga kababayan, yun pala, ginagamit nila sa pang-spy, spying activities. Nakita po ninyo?